Sa ating panahon ngayon, mas pinaniniwalaan ang buhay na halimbawa bilang patotoo kesa sa mga puro salita lamang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay example. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na word of the day. Gayon din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizer at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin ako sa Instagram at sa YouTube. Mga kapatid, napakahalaga ng pagiging buhay na patotoo. Pagiging role model, pagiging good example sa ating kapwa sapagkat yung ating halimbawa, yung ating patotoo, yung ating pagiging modelo ay siyang may malakas na mensahe at impluwensya sa mga tao. Hindi lang yung puro salita tayo, magagaling tayo sa pagsasalita, pero sa pagsasagawa ay doon tayo mahina. Ito rin yung hamon sa akin bilang isang preacher, bilang isang evangelizer na yung aking ipinapahayag at itinuturo ay kinakailangang isabuhay ko rin. At patunayan ko ito sa pamamagitan ng aking pang-araw-araw na buhay. And actually, all of us, lahat tayong mga Kristiyano ay hinahamon na maging mabubuting ehemplo, mabuting halimbawa at maging mga buhay na patotoo ng salita ng Diyos, na tayong lahat ay Kristiyano. And that is why, napakahalaga rin na maging malinaw sa atin kung ano yung kahulugan ng pagiging Kristiyano, our identity as Christians, as Catholics. Ano ba yung pagkakakilanlan natin? Sapagkat ito yung paalala ng ating Panginoon na huwag tutularan. Pakinggan natin, sabi niya sa kanyang mga alagad, pakinggan ninyo yung sinasabi, yung itinuturo ng mga pariseyo, subalit huwag niyong tutularan ang kanilang mga halimbawa. Bakit? Dahil walang consistency. Yung sinasabi ng mga pariseyo ay taliwas sa kanilang mga ginagawa. At dahil doon sa pagiging contradicting nung kanilang ginagawa sa kanilang sinasabi,
nawawalan ng saysay, nawawalan ng bisa, nawawalan ng kapangyarihan ang kanilang salita. Para bang may mga tatay na nagsasabi sa kanilang anak, o anak, huwag kang manigarilyo, huwag mong tularan ang tatay mo. Walang credibility. O anak, huwag kang uminom, huwag mong tularan ng tatay mo na umiinom, ako na lang iinom, huwag na kayo. Walang credibility. Mga kapatid, kung ano yung itinuturo natin, dapat sinusubukan at talagang ginagawa natin ng paraan na maisabuhay din ito. We teach, we preach by example. Pagiging modelo, pagiging halimbawa ng ating sinasabi. Dahil kapag yung ating sinasabi ay pinatutunayan ng ating buhay, ng ating halimbawa, ito'y nagiging makapangyarihan, ito'y nagiging matatag, at ito'y nagiging credible. Dahil yung ating salita ay gawa, yung ating gawa ay ating salita. That's credibility. We become credible by our own examples. Kaya nga, ito yung isang napakahalagang itinuturo sa atin. And after that, teaching about credibility, ano sabi ng Panginoon? Kaya wag na kayong patawag na guro. Kung hindi lang din naman kayo credible na guro. Wag na kayong patawag na tatay o ama. Kung hindi nyo rin lang naman kayang gampanan ang tunay na kahulugan ng pagiging tatay o ama. Wag na kayong patatawag na rabay. No? Kasi isa lang yung inyong guro, nasa langit. No? Mga kapatid, it's about credibility. Hindi yung literally, sige, ito yung madalas na dito kino-question yung mga pari, bakit daw nagpapatawag na father o padre. Ito yung sabi ng Panginoon. Actually, it's alright. Kahit ako personally, huwag niyo akong tawaging father, it's okay with me. No? Kung hindi niyo ako nakikitang credible na tawaging father o padre, it's alright with me. And I think it is okay with the rest of the priests, no? Kung hindi, di ba, ganun din naman kapag nawalan na ng kredibilidad ang isang pari sa inyo, hindi niyo na rin tinatawag na father minsan, no? Pero out of your respect, tinatawag niyo pa rin. So it's not about title. Itong pagiging pare o padre o father namin, it's not about the title itself, but it is about our role, yung aming tungkulin as spiritual fathers sa sambayanan, sa bayan ng Diyos. Kaya nga kapag hindi namin ito nagagampanan, kami ay nawawalan ng credibility. Kaya ito yung ating ipagdasal, na tayong lahat ay maging credible witnesses ng salita ng Diyos, ng ating buhay pananampalataya. At mga kapatid, sana tayong lahat ay maging mga buhay na patutuo ng ating pananampalataya kay Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng biyaya upang kami ay maging mga buhay na patutuo ng aming pananampalataya sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.